Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nagsimula akong makaramdam ng kakaibang pakiramdam tungkol kay Tina simula pa ilang linggo na ang nakalilipas. Bakit? Hindi ko alam. Ngunit tiyak kong alam ko na ang paraan ng pakikipag-usap niya kay Sarah noong araw na iyon ay hindi katanggap-tanggap. Humihingi lang si Sarah ng panulat at hindi naman kami nag-uusap noong oras na iyon, ngunit sobra ang sarcastic na remark ni Tina. Sigurado, crush ko siya, ngunit mali ay mali. Kaya't pinagtanggol ko si Sarah nang hindi nagdalawang isip. Siya ang aking pinakamatalik na kaibigan mula pa noong alaala ko at hindi ko hahayaang saktan siya ng kahit sino sa anumang paraan. Dahil nauna ko nang inimbitahan si Tina na manood ng sini sa Sabado, pumunta ako sa kanya sa oras na aming napagkasunduan. Pinindot ko ang doorbell at naghintay sa kanya na lumabas na parang cute na anghel, katulad ni Sarah noong araw na iyon. Sandali, ano? Hindi ko tiningnan si Sarah bilang cute na anghel. Siguro, bahagya lang, ngunit kaibigan ko siya. Iyon lamang. Ayusin mo na ang sarili mo, Bran. Nasa tabi ka na ni Tina ngayon. Pagkalipas ng ilang minuto, bumukas ang pinto at nakita ko si Tina na nakatayo roon, ngunit hindi sa paraang inaasahan ko. Bagaman nakasuot siya ng casual na damit, sa aking pananaw, medyo hindi naaangkop. Ang pang-itaas niya ay masyadong masikip, gayon din ang kanyang itim na shorts. Nagtataka ako kung paano siya nakakakuha ng sapat na hangin. Kung tapat ako, ang kanyang kasuotan ay mas akma sa pagsasaya sa club kaysa sa simpleng date. Ako naman ay nakaputing hoodie at denim jacket na aking paboritong kombinasyon. Ang ganda mo naman. Wika ko, hindi alam kung ano pa ang dapat kong sabihin. Maaaring ang ibang lalaki ay gusto ang sexy na itsura ng kanilang kasama, ngunit hindi ko iyon gusto. Mas gusto ko ang cute na tipo, tulad ni Sarah noong araw na iyon. Ano bang nangyayari sa akin? Gayunpaman, umiti ako sa kanya, pinipilit na hindi pansinin ang kanyang kasuotan. Umiti rin siya sa akin, iniikot ang kulot niyang buhok sa isang daliri. Sumakay kami sa aking kotse at pinatakbo ko ang musika. Sa isang sandali, sa palagay ko ay narinig ko ang isang tunog, ngunit nang tumingin ako kay Tina, nakatingin siya sa bintana, kaya inisip kong mali ang narinig ko at ipinagsawalang bahala ito. Sa wakas, nakarating kami sa sinehan at pagkatapos bumili ng sugar-free Coke para kay Tina at Pepsi para sa akin, ako ang nagbayad sa pagkain. Ayon sa kanya, sugar-free drinks lamang ang iniinom niya upang mapanatili ang kanyang pangangatawan. Nagulat ako nang tumanggi siya sa pagbili ng popcorn na karaniwang kinakain sa panonood ng pelikula. Naalala ko ang insistence ni Sarah noon na magkaroon ng popcorn dahil, ayon sa kanya, hindi magiging kumpleto ang karanasan kung wala ito. Patuloy na nagkukumpara ang isip ko sa dalawang bersyon ng parehong date na iyon. Pagkatapos, oras na para pumili ng pelikula. Tulad ng mungkahi ni Sarah noon, hinayaan ko si Tina na pumili ng pelikula na nais niyang panoorin. Anong pelikula ang pipiliin mo? Tanong ko habang tinitingnan ang mga bagong action movies sa listahan. Romansa, syempre, sagot niya na may tono ng duh at bago pa ako makasabi ng kahit ano, pumunta na siya para bumili ng tiket sa Titanic. Hindi ako makapaniwala na ipinalalabas pa rin ang Titanic dito. Panonood ko na ito mula sa edad na 5 at halos magsuka na ako sa paulit-ulit na panonood. Naghintay si Tina sa counter habang pinagmamasdan ako at binuksan ko ang aking pitaka upang magbayad. Pumasok kami sa loob at umupo sa aming mga upuan. Kaunti lamang ang tao dahil napakaluma ng pelikula. Kinuha ni Tina ang kanyang telepono at nagsimulang mag-text sa isang tao. Hindi mo ba napanood ang Titanic noon? Tanong ko, umaasang magsisimula ng kaunting usapan bago magsimula ang pelikula. Oo, sagot ni Tina ng tamad, hindi man lang tiningnan ang aking mukha mula sa screen ng telepono. Bakit mo pa pinili ito kung napanood mo na? Dahil romantiko, sagot niya. Naiintindihan ko na patuloy siyang magte-text sa kausap at hindi niya gustong makipag-usap sa akin, kaya tumahimik ako at sinubukan isipin ang iba pang bagay para patayin ang oras. Bumulong sa isip ko ang boses ni Sarah. Ano ang punto ng date kung manonood ka ng bagay na hindi gusto ng kasama mo?
para sa kanya, ito ay pagpapahirap. Pero dahil gusto ko ng action movies, hindi ko siya pipilitin at pareho naming ma-enjoy ang pelikula. Napakalaki ng pagbabago ni Sarah. Sa una ay mahiyain siya, ngunit sa sandaling nakilala ko siya ng mabuti, minsan ay nakakainis din hindi ko maisip na mayroon pala siyang malalim na pag-iisip. Nagsimula na ang pelikula at inilagay ni Tina ang kanyang telepono. Malinaw na hindi ako nag-enjoy tulad ng dati kay Sarah, halos maalala ko na ang bawat linya ng pelikula sa dami ng panonood ko rito. Nilihis ko ang mukha ko kay Tina upang hindi makita ang malaki kong buntong hininga. Nainggit ako sa magiging nobyo ni Sarah balang araw. Sino man siya? Naramdaman kong may bumalot sa aking braso at bigat sa aking balikat. Tiningnan ko at nakita ko ang braso ni Tina na nakabalot sa akin at nakahimlay ang ulo niya sa balikat ko. Patiluhan niya ay pinahid niya na ikinagulat ko dahil sa iconic na eksena ng Jack at Rose sa harap ng barko. Hindi tunay. Iyon lamang ang salita na pumasok sa isip ko at hindi ko maalis. Hindi ko alam bakit ganito ang aking iniisip, ngunit may kakaibang pakiramdam na paulit-ulit bumabalik. Naalala ko rin kung paano niya ako hindi pinansin bago magsimula ang pelikula at muling nagsimula ang aking paghahambing sa isip. Sa wakas, matapos ang tila isang dekada para sa akin, natapos na ang pelikula at lumabas kami ng sinehan upang kumain. Hindi ito mamahaling restaurant, ngunit isang homey dinner na may masasarap na pagkain. Dito ako madalas pumunta kasama ang aking mga magulang noong bata pa ako. Amoy. Tulad ng dati, mainit at nakakaaliw. Grabe, maliit lang pala dito, puna ni Tina habang nakakunot ang mukha at nagmamasid sa paligid. Maliit na pagkakasabi at hindi ko maikakaila na bahagya akong nasaktan. Siguro inaasahan niya ang isang 5-star restaurant. Pero magugustuhan mo ang pagkain dito. Napakabait ng may-ari ng lugar, wika ko at itinaas ang aking kananghin lalaki. Tingnan natin. Dumating ang pagkain at nagpasalamat ako sa waitress bago kumain. Patuloy si Tina sa kwento tungkol sa mga hindi malilimutang karanasan niya, kabilang ang kanyang unang halik noong middle school, pag-inom kasama ang mga kaibigan, at palihim na paglabas sa gabi mula sa bahay ng kanyang mga magulang para pumunta sa mga party. Sa totoo lang, habang mas nakikilala ko siya, lalo ring lumalalim ang kakaibang pakiramdam ko, kasabay ng patuloy na paghahambing sa isip ko mula nang pumasok kami sa sinehan. Hindi gagawin ni Sarah ang ganoong bagay. Mas malamang siyang matulog hanggang 3:00 ng hapon suot ang kanyang Leon Onesi. Lumabas sa isip ko ang imahe ni Sarah sa Leon Onesi at kinailangan kong umimik ng bahagya upang itago ang aking pagtawa. Patuloy pa rin si Tina sa pagkwento tungkol sa malaking party na inorganisa niya sa pribadong beach house niya noong 16 na kaarawan. Sana nandito si Sarah. Sarah, mag-ingat ka. Ano ang tinitingnan mo? Tanong ni Zayden, nakatingin sa direksyon kung saan nakatutok ang aking mga mata. Si Bran ay nakatalikod sa akin, kaya hindi ko alam ang kanyang ekspresyon. Ngunit malinaw kong nakita si Tina na patuloy na nagkukwento tungkol sa isang bagay na mataas ang posibilidad na siya lamang ang paksa. Hello, Earth to Sarah. Kinurot ni Zayden ang aking pisngi at ako'y lumingon sa kanya, ngumiti ng mahiyain. Pasensya ka na, nagulat lang ako na makita silang dalawa roon. Okay lang. Pero kung hindi ka komportable o kung anuman, pwede tayong umalis. Bakit ako magiging hindi komportable? Hindi naman sa nagmamalasakit ako na ang aking pinakamatalik na kaibigan ay nasa parehong dinner kasama ang kanyang tinatawag na crush na walang tigil sa kwento. Hindi, okay lang. Kailangan ko lang gumamit ng banyo sandali. Sabi ko kay Zayden habang tumatayo, pinagmamasdan ang magkasintahang tila walang ideya na naroon din kami. Pagkatapos kong gamitin ang banyo na nakiusap ng direksyon sa isang waitress, bumalik ako sa aming booth at inayos ang aking pang-itaas na bahagyang naangat. Biglang bumangga ako sa isang tao nang marinig ko ang sigaw ni Zayden, Sarah, mag-ingat. Ngunit wala akong oras upang maiproseso ang nangyari. Ako ay nabangga sa isang waiter na nagdadala ng mga inumin sa isang customer at ako'y nahulog sa sahig, basang-basa sa mga inumin. Ang aking bisig ay sumalpok sa sulok ng isang mesa habang bumabagsak. Lahat ay huminga at nakatingin sa akin na para bang ako ay kakaibang nilalang mula sa ibang planeta. Naranasan mo na ba ang malate sa paaralan at habang naglalakad ka sa upuan, lahat ay nakatingin sa iyo na para bang pumatay ka ng tao? Halos ganoon ang pakiramdam ko. Ano, hindi pa ba nakakita ng taong nakakaranas ng kaunting aksidente?
Sino ang aking tinatamaan? Hindi marami ang nababasa sa sahig na nabasa sa alak pagkatapos bumangga sa waiter. O Diyos ko, Sarah. Ayos ka lang ba? Tumingala ako at nakita si Bran na nakaluhod sa harap ko. Magaling. Ang huling bagay na gusto ko ay sirain ang kanyang date kay Tina. Oo, ayos lang ako. Tumayo ako sa tulong ni Zaiden at Bran sa magkabilang gilid. Ang aking mga mata ay naglakbay sa paligid ng silid na puno ng mga taong nakatingin sa akin at napansin ko si Tina. Nagsimula akong mag-init ang dugo. Pinipigilan niya ang tawa. Ano bang problema niya sa akin? Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Hindi Zaiden, ayos lang ako. Umuwi na tayo. Tumingin ako sa kanya na may tingin na alis mo na ako rito at salamat, naintindihan niya. Isuot mo ito. Inabot ni Bran sa akin ang kanyang denim jacket, nakatingin sa paligid ngunit hindi sa akin. Mukhang nahihiya siya. Sandali lang. Nahihiya siya. Nalito ako kung bakit niya ginawa iyon at nang hindi ko isuot ang jacket, napasabi siya ng bahagya. Tumutok ang kanyang mga mata sa ilang kalalakihan sa silid bago niya mabilis na isinilong ang jacket sa aking katawan, tinakpan ang aking dibdib. Doon ko naunawaan. Basa ang aking pang-itaas dahil sa inumin at naging bahagyang see-through. Nararamdaman kong namumula ang aking mga pisngi, ngunit hindi ko alam kung dahil sa hiya o dahil sa lapit namin ni Bran. Isa kang babae, para sa Diyos, stupido, wika ni Bran sa mahinang tinig na narinig ko habang siya mismo ang nagsara ng mga buttons ng jacket. Gusto mo ba ihatid kita? Hindi, okay lang, sasama ako kay Zaiden. Mabilis kaming umalis ng dinner, kasama si Zaiden, matapos niyang humiling ng take-out at magbayad para sa abala. Hindi ko nakalimutang itapon ang isa pang matinding tingin kay Tina bago lumabas at tahimik kaming sumakay sa kotse ni Zaiden. Hindi kami nag-usap hanggang sa ihatid niya ako sa aking bahay. Nagpasalamat ako at kinuha ang take-out na ibinigay niya at pinanood habang lumiko ang kotse sa dulo ng kalye. Dumiretso ako sa aking kwarto matapos ipaalam sa mga magulang na nasa bahay na ako. Bago pa man ang iba, gutom na gutom ako kaya kinain ko ang pagkain at inayos ang mga lalagyan. Pagkatapos noon, naligo ako upang matanggal ang amoy ng alak at tumagal ito ng halos 1 oras. Sumunod na 20 minuto ay nakatuon sa pagtitig sa jacket na ibinigay ni Bran at sa buong insidente sa dinner. Bitter ang aking pakiramdam nang maalala ko ang tawa ni Tina na pinipigilan ng ako'y tumayo mula sa sahig sa tulong ni Zaiden at Bran. Alam kong may kakaiba sa kanya. Kung ipagpapatuloy niya ito, kailangan kong sabihin kay Bran na kailangan niyang bitawan si Tina, gaano man niya ito gusto. Hindi ko siya hahayaan na makipag-ugnayan sa isang. Biglang bumukas ang pinto ng aking kwarto, at lumitaw ang maaaring magiging nobyo ng taong iniisip ko. Narinig mo na ba ang pagkakakurot ng pinto? Inalok ko na may pag-ikot ng mga mata. Pasensya, may narinig lang sa tenga ko. Pwede mo bang ulitin? Kumilos si Bran na parang may kinukuha sa tenga at napapailing ako. Ngumiti siya at umupo sa tabi ko sa kama, ilang pulgada lamang ang pagitan. Alam mo ba kung ano ang personal space? Itinaas ko ang aking mga kamay at sabay na itinaas ang kilay. Oo, bakit? E di makita mo naman na may sapat na espasyo para lumayo ka? Oo, bakit? Ako lang ba ang nakakaramdam ng Olaf vibes dito? E di pwede ka bang lumayo ng kaunti? Hindi, bakit? Tigilan mo na ang pagtatanong kung bakit at lumayo ka na. Isa akong babae na nangangailangan ng maraming personal space. Pinalayo ko siya sa akin at ni-cross ang mga braso sa dibdib. Natawa si Bran. Sabi ng isa na hindi man lang napansin na see-through ang top niya. At personal space? Parang may sikreto ka na hindi ko alam. Bakit ka nandito? Sinubukan kong palitan ang paksa. Para kunin ang jacket ko, syempre. Hinawakan niya ang denim jacket na nakapatong sa aking kandungan. Akala ko nandito siya para tiyakin kung okay lang ako. Napangisi ako at lumingon sa gilid, bahagyang galit sa kanya dahil hindi niya sinigurado kung okay ako. Tigilan mo na ang pagmuso. Syempre, nandito ako para tiyakin kung ayos ka lang. Inilagay niya ang mga kamay sa aking mga balikat at iniikot ako upang harapin siya. Nasaktan ka ba sa kahit saan? Ngayon mo lang tinatanong. Pagkatapos ng mahigit 1 oras, pasigaw ko at sinubukang alisin ang kanyang mga kamay ngunit hindi ko nagawa. Ipakita mo. Nag-aatubili ako ngunit ipinakita ko sa kanya ang gasgas sa aking bisig.
Marami sa dugo ang nahugas na habang naliligo ako, ngunit medyo namamaga at pula pa rin, may lumalabas pang sariwang dugo ng dahan-dahan. Sandali, kukunin ko ang bandages. Pumunta si Bran sa kabinet ng banyo at bumalik dala ang kailangan niya. Muli siyang umupo sa tabi ko at dahan-dahang nilagay ang disinfectant sa gasgas, humihinto kapag bahagyang sumakit. Pagkatapos nilagyan ng bulak at plasters, natapos na siya. Tapos na. Masakit pa ba? Hindi, salamat. Sabi ko habang sinusuri ang aking bisig na ngayon ay may bulak at plasters. Hindi ka ba uwi? Hindi, matutulog na lang ako dito ngayong gabi. Humiga si Bran sa kama at inunat ang mga braso. Tumawa ako at ginawa rin ang parehong ginawa. Hindi nagtagal, nakatulog na kami na magkatabi. Sa susunod na kabanata, mas lalalim ang damdamin ni Sarah kay Bran habang magkasama sila sa parehong silid na maaaring magdulot ng mas maraming kilig at tensyon. Kasabay nito, maaaring may bagong hamon o pagkakaunawaan sa pagitan nila na susubok sa kanilang relasyon bilang magkaibigan. Kaya abangan natin,